Mga kababayan, isang nakakakilabot na balita ang ating natanggap ngayong araw. Tumitindi ang sitwasyon sa West Philippine Sea matapos iulat ng Philippine Coast Guard ang pagdami at patuloy na paglapit ng mga barko ng China sa ating teritoryo. Hindi na lang ito simpleng presensya, palapit na sila ng palapit sa mismong coastline ng Zambales. Maligayang pagbabalik sa ating channel mga kaibigan. This is Kyle TV, muling nagbabalik at welcome muli sa ating channel. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, just click subscribe button and notification bell for more updates. Kaya naman simulan na natin. Ayon sa pinakabagong ulat, isang Chinese vessel ang namataan na nasa 60 nautical miles na lang mula sa ating baybayin. Isang napakalapit na distansya na hindi natin maaaring ipagsawalang bahala. Kaya naman, walang nagawa ang ating Coast Guard kundi harapin ang dambuhalang barko ng China. Ginamit ng ating BRP Cabra, isang maliit, ngunit matapang na patrol vessel ng Pilipinas, ang lahat ng paraan para hadlangan ang paglapit ng China Coast Guard Vessel 3103, isang barkong mas malaki pa sa karamihan ng ating mga patrol vessels. Sinagasaan, tinaboy at hinarangan ng BRP Cabra ang barko ng China, pilit itong pinalayas palabas ng ating teritoryo. Sa ngayon, bahagyang umatras ang barko ng China, at kasalukuyang nasa 80-90 nautical miles na ito mula sa ating baybayin. Pero huwag tayong pakampante, mga kababayan. Patuloy pa rin ang panghihimasok ng China sa ating teritoryo. Sa lawak ng West Philippine Sea, napakakaunti ng ating barko para bantayan ito ng 24/7. Ngayon, maging ang Philippine Navy at Air Force ay tumutulong na rin sa pagbabantay dahil hindi na ito kaya ng Philippine Coast Guard ng mag-isa. At dahil dito, full force na ang pamunuan ng ating Coast Guard sa pagbili ng mga bagong barko. Ayon sa ulat, may paparating tayong 4 na bagong patrol vessels mula sa France at Japan na nagkakahalaga ng halos 50 bilyon. Bukod pa dyan, may 3 Cape-class patrol vessels ding darating mula sa Australia, mga barkong mas mabilis, mas matibay at mas epektibo sa pagpapatrolya ng ating karagatan. At mga kababayan, hindi lang dyan nagtatapos ang plano ng ating gobyerno. May proposal pa ang Philippine Coast Guard na bumili ng 2 Guardian-class vessels mula sa Australia, mga barkong may kakayahang dumaan sa mababaw na bahagi ng dagat. Ibig sabihin, pwede itong gamitin sa pagpapalakas ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, isang estratehikong hakbang laban sa China. At ito pa, kamakailan lang, nag-alok mismo ang gobyerno ng France na handa nilang punduhan o pautangin ang Pilipinas para makabili pa ng mas maraming malalaking barko. Kasama na rito ang mga CSF-OPV, mga barkong dinisenyo para sa matagalang pagbabantay sa karagatan. Ngayon, nasa kamay na ng ating gobyerno kung tatanggapin natin ang alok na ito o hindi. Modernisasyon ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Samantala, hindi lang ang Coast Guard ang naghahanda para sa mas matinding depensa ng ating bayan. Tuloy-tuloy ang modernisasyon ng ating armed forces. Ayon sa ulat, muling lumalapit ang mga Israeli defense companies sa ating gobyerno upang magbenta ng mga bagong kagamitang pandigma. Nagpulong na umano ang mga opisyal ng Pilipinas at Israel upang talakayin kung anong mga armas ang kailangan ng ating hukbong sandatahan. Isa sa mga sigurado ng bibilhin ng Philippine Army ngayong taon ay ang karagdagang 12 Atmos 2000 self-propelled howitzers, mga mobile artillery cannons na gawa ng Elbit Systems ng Israel. Pwede itong gamitin laban sa mga rebeldeng grupo o bilang coastal defense laban sa mga banyagang banta. Bukod diyan, may inaalok din ang Israel Shipyards sa Philippine Navy, mga bagong warships na sinasabing mas mura pero kasing bisa ng ating Rizal-class frigates. Pero ito ang pinakamalaking usapin. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang pinag-uusapan ng Israel at Pilipinas ang pagpapalakas ng ating coastal at aerial defense systems. Dahil sa patuloy na panggigipit ng China, kailangang siguruhin ng Pilipinas na may sapat tayong depensa sa ating himpapawid at karagatan. Kaya naman, ino-offer ngayon ng Israel ang kanilang Pulse Rocket System, isang makabagong missile system na kayang tamaan ang target hanggang 300 kilometro ang layo. Mas mura ito kumpara sa mga missile system ng US at South Korea, kaya ito ang isa sa mga pinakamakatotohanang opsyon ng ating hukbong sandatahan.
Ngayon, kung bibili ang ating gobyerno ng Pulse Rocket System, maaari itong idagdag sa ating kasalukuyang missile defense network upang labanan ng anumang puwersang magtatangkang pumasok sa ating teritoryo. Aerial Defense System. Kailangan na ba ng mas malakas na proteksyon? At hindi lang yan mga kababayan, pati ang ating Philippine Air Force ay may balak ding palakasin ang depensa natin sa himpapawid. Sa kasalukuyan, ginagamit ng ating Air Force ang Spider Air Defense System, isang missile defense system na may 50-kilometer range. Ngunit ito ba ay sapat upang depensahan ang ating himpapawid laban sa mga kalaban? Ayon sa mga eksperto, kulang ang 50-kilometer range ng Spider Air Defense System. Kaya naman, pinag-aaralan na rin ng Pilipinas ang Barak 8 Missile Defense System, isang mas advanced na missile system na may 150-kilometer range. Kung ito ay mabibili ng ating gobyerno, malawak na bahagi ng ating teritoryo ang mapoprotektahan laban sa mga fighter jets, drones, at ballistic missiles ng kalaban. Pero may isang malaking problema, ang presyo. Mas mahal ang Barak 8 missile system kumpara sa Spider, kaya kinakailangan ng mas malaking budget mula sa ating gobyerno upang maisakatuparan ito. Handa na ba ang Pilipinas sa mas malaking laban? Mga kababayan, malinaw ang lahat. Hindi na biro ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Hindi na lang ito basta panghihimasok. Tuluyan ng hinahamon ng China ang ating soberanya. Ang tanong, sapat ba ang ating depensa? Sa ngayon, ginagawa ng ating gobyerno ang lahat ng makakaya upang mapalakas ang ating hukbong sandatahan. Patuloy ang pagbili natin ng mga bagong barko, missile defense systems, at iba pang kagamitang pandigma. Pero hindi lang gobyerno ang kailangang maging handa. Kailangan din natin bilang mamamayan na maging mulat, alerto, at suportahan ang ating bayan. Dapat magpatuloy ang modernisasyon ng ating hukbong sandatahan. Nakikita natin na may ginagawang hakbang ang ating gobyerno sa pagbili ng mas maraming barko, missile systems at iba pang kagamitang pandigma. Ngunit sapat ba ito? Dapat nating bilisan ang modernisasyon. Kung nais nating ipaglaban ang ating teritoryo, kailangan nating palakasin ang ating depensa sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng maghintay pa tayo ng 10 taon bago kumpleto ang ating depensa. Kailangan ng mas mabilis na pag-aksyon. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na maaaring sakupin ang ating teritoryo. Dapat palakasin ang alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa. Mga kababayan, hindi natin kakayanin ito ng mag-isa. Mas malaki at mas makapangyarihan ang China, kaya kailangan natin ng tulong mula sa ating mga kaalyadong bansa. Kaya mga kababayan, manatili tayong mapagmatyag, ipaglaban natin ang ating karapatan, at huwag nating hayaan na basta-basta na lang agawin ng iba ang ating teritoryo. Ito ang balitang hindi mo dapat palampasin. Ako si Kyle TV at ito ang pinakamatinding update sa West Philippine Sea. Mag-ingat tayo Pilipinas. Laban!